のシリーズ、今日で5回目ですけど、今日もアブラハムのシリーズを続けていきたいと思います。 So today po, pang-limang beses na po natin na itatakil yung topic regarding kay Abraham at ipagpapatuloy po natin ngayong araw na ito. 今日はですね、特に創世記の14章を全体をお話ししますので、聖書をどうぞ開きながらメッセージを聞いてください。 So today, pag-aaralan po natin yung Genesis chapter 14, yung buong talatang iyon. Kaya naliya ko ang bawat isa na buksan ninyo yung mga Biblia dahil ito'y pag-aaralan natin sa araw na ito. まず最初に、今日のタイトルは先ほども言いましたように祝福を受ける人というタイトルで今日はお話ししたいと思います。 So at first, nais kong ibigay sa inyo yung title ng pamagat ng aking mensahe sa araw na ito. Ng pamagat ay ang tao na siyang tatanggap ng pagpapala. アブラハムの生涯を見るとですね、神様がいろんなところでアブラハムに祝福の約束をしています。 So alam natin na sa buhay ni Abraham, kahit saan man siya pumaroon, ang pangako ng Diyos na siya'y pagpapalain, tunay nga po na ito'y kanyang natanggap. 神様から祝福をいただきたい人います So, か、ここです。 sino sa inyo rito ang nais na makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? 神様から祝福をいただきたい人はぜひ神様に見えるように手を挙げてください。 So of course, dapat itaas natin ating mga kamay dahil tunay nga po inahangad natin na tayo pagpapalain ng ating Diyos. はい、力いっぱい上げた方がいいですよ。 So dapat itaas natin. Buong lakas sa Panginoon ang ating mga kamay. 神様からもし祝福をいただいたとしたら、私たちの人生は必ず幸せです。 Kasi kung tunay nga na matatanggap natin ang pagpapalang buhat sa Diyos, ang ating buhay din ay mapupuno ng tunay na pagpapala at kasiyahan. どんなにお金を持つより、ね、どんなにハンサムや美人に生まれるよりも、神様の祝福の方が必ず幸せになります。 Dahil ang pagpapala na buhat sa Panginoon, ito'y masigit na nakakabigay ng kasiyahan sa atin kumpara doon sa kayamanan o kahit ano pa mang kagandahan na nakukuha lang natin dito sa libutan. 信じますか、皆さん。 Naniniwala ba kayo doon? ね、神様の祝福の方が、ね、iPhone 5S よりも、ね、Mac や Windows よりもよっぽどいいです。 Dahil alam natin ang pagpapalang buhat sa Diyos, ito'y nakakahigit sa iPhone o kahit sa MacBook na nakukuha natin dito sa sanlibutan. ね、ランボルギーニとかフェラーリに乗るよりも神様の祝福に乗ってる方がいいです。 Dahil mas higit na nakakalamang ang pagpapala na nakukuha natin sa Diyos kaysa sumasakay tayo sa Lamborghini o di kaya sa Ferrari. ね、もうウエストグローブに住むより神様の祝福の中に住む方がよっぽどいいです。 Dahil mas nakakahigit lamang na tayo manirahan sa bahay ng Diyos kaysa tayo manirahan sa bahay na nandun sa West Grove o sa iba pang mga matataas na lugar. 今日は一つの原則を皆さんに教えたいと思います。 So today, I want to share to you yung napakahalagang principle. ガラテヤ書の6章の7節から8節を一緒に読みましょ So basahin po natin ang Galatians chapter 6, verse 7 and 8. う。よろしいですか？もし聖書を開ける方はぜひ聖書を開いて、ね、この箇所にマークしてください。 Okay, may mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung wala kayo, basahin po natin sa PowerPoint. いいですか？じゃあ一緒に読みましょう。 Sabay-sabay po natin babasahin. 3、はい。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取り。この御言葉を聞いたことあるでしょう。 Narinig niyo na ba yung salita o talatang ito? もし初めての人はもう一回読みましょう。 Okay, para dun sa mga first time na mabasa ito, basahin po natin. ただ読むだけじゃなくて、その意味をね、こう噛み締めてよく食べながら、味わいながら読みたいと思います。 So hindi lang po natin babasahin, bagkos ito'y habang binabasa natin, parang nilalasahan natin o ating sinasaliksik yung salita nito na magiging tunay na para sa atin. じゃあいいですか、もう一度ゆっくり読みます。 Basahin po natin dahan-dahan ulit. 3、はい。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取り。この世の中にはですね、一つの原則があります。 So dito po sa ating mundo ay merong iisa lamang na principle. まいた種に従ってその実を刈り取る。 Kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin.
当たり前ですよね。 So, ito'y parang normal na kasabihan. バナナの種をまいたらバナナを刈り取る。 Dahil kung magtanim ka ng banana, of course, aani ka rin ng banana. ね、マンゴーの種をまいたらマンゴーを刈り取る。 Dahil kung nagpunla ka ng binhi ng mango o mango, mangga din yung aanihin mo. 誰かじゃがいもの種まいてマンゴーを取った人いますか、ここで？ Meron ba rito na nagtanim ng potato ay bumunga ngayon ng mangga? ね、いないですね。 Wala, di ba? もう必ず、ね、私はですね、家を建てた時にプルーンを植えました。そして、ね、何年か経ったらプルーンが今毎年毎年できています。 Dahil ako'y naalala ko, nung nagtayo kami ng bahay sa amin, nagtanim ako ng prawn. Then ito'y pinagtyaga at diligan ng paglipas ng ilang panahon, ngayon, halos taon-taon, nag-harvest kami ng prawn. 私の大学の専門はですね、農業経済という専門で、 Kasi ako nag-aral sa isang eskwelahan na kung saan ito'y regarding sa farming. 農業というのは本当に技術が発達どんどんしています。 Yung agriculture kasi, of course, yun ay nadidevelop lagi-lagi habang ito'y yung pinag-aaralan. もし農業の技術が今のように発達してなかったら、今70億人世界中の人たちがいますけれども、ね、全員が毎日ご飯を食べるなんてことはできません。 Dahil kung ang agriculture natin ay hindi nadidevelop, isipin natin na ilang bilyon ang tao sa liputan, hindi magkakasya kung hindi natin i-develop yung agrikultura sa ating sanlibutan. だけどね、農業の技術でもできないことがある。 But, meron din po sa agriculture na bagay na hindi natin kayang gawin. それはですね、雑草の種をまいたらお米ができる。こういうことはできないんです。 Hindi po pwede na magtanim ka ng damo na ikaw ay aani ng palay o aani ka ng tatamaan ng palay. 僕はですね、大学の時真剣に思いました。 So, nung ako'y nasa kolehiyo, ito'y seriously talagang pinag-isipan ko. 雑草の DNA をお米に入れてね、もうまいて何にも世話をしなくても勝手にどんどん毎年生えてくる、そういうお米ができないからなと思って。 Dahil iniisip ko nung una, siguro pag sinama ko yung bunga ng damo, ito'y sa bunga ng palay, siguro marahil bubunga, pero hindi pala ganon. Dahil kung ano ang aking tinanim, yun din lagi taon-taon yung aking inaani. だけど皆さん、ね、人間にとって役に立つものっていうのは必ずね、すっごい手間をかけて育てなければできないようにできている。 So, ganon din po sa atin, kung i-apply natin sa ating buhay. Dahil pagka ikaw ay gumawa ng isang bagay, dapat yung effort mo o yung oras ay kailangan mong gamitin kung gusto mong kumuha ng isang mabuting bagay din dun sa iyong ginawa. だけど人間にとっていらないものは放っておいてもどんどん増えてくるんですね。 But, in actual nakikita din natin sa ating pamumuhay, yung mga bagay na hindi natin kailangan, nagugulat na lang tayo, ito'y dumadami at lalong lumalago. ね、部屋を1年間放っておいてとても勝手にきれいになりましたっていう人いますか？ May nakikita ba kayo na yung kwarto natin, iiwanan mo siya ng ilang taon na kung ano natin siya iniwanan, ganun pa rin natin siya babalikan. 部屋は放っておくと埃だらけになるんです。 Titignan natin na yung malinis na kwarto, pag iniwanan mo, tinabot ng isang taon, pagbalik mo, ito'y marami ng mga dumi. 毎日掃除しないときれいにならない。 So, ibig sabihin, kung hindi mo ito ilinisin araw-araw, hindi ito magiging malinis. ね、お米とか麦とか人間にとって必要なものは、ね、一生懸命手を加えて手入れしてあげないと育たないんです。 So, gano'n din po sa pagtatanim mo ng palay o kahit yung mga trigo, yung mga barley natin, not unless na pagpuntanim mo, ito'y alagaan mo, hindi ito lalaki, hindi ito lalago ng kagaya ng iyong inaasahan. 日本語でですね、これチャイニーズキャラクターですけどね、お米っていうのはね、88って書くんですね。 In Chinese character kasi, pag sinulat mo yung rice o yung bigas, yung palay, ito'y 88. Kung isusulat mo yung 88. ね、一つの文字で88っていうふうに書いてお米なんですよ。 Kung isusulat mo kasi 88, yun po ang ibig sabihin ay rice. それはね、チャイニーズキャラクターに意味があって、ね、種をまいてからご飯を食べるまでに88のプロセスを通らなければお米はできませんよっていう意味なんです。 For the Chinese, bago nila ginawang karakter, alam nila na mayroon itong kahulugan na ibig sabihin, mula nung ikaw ay magtanim hanggang sa ikaw ay makaani at kakainin mo yung itinanim, it will take 88 days. 88 process. 88 process. Kailangan ng 88 process. Mula sa pagtatanim hanggang sa iyo makain yung itinanim. それで88と書いてライスっていう意味なんです。
Kaya pag sinulat nila yung 88 meaning, rise. だけど雑草は何にもしなくてもどんどん増えます。 Pero kung titignan natin yung mga damo sa ating paligid, kahit wala kang gawin, kusa itong umuusbong o tumutubo. いらないもの、悪いものが放っておいても増えるのに、良いものっていうのは努力しないとね、増えていかない。これがこの世の原則です。 Ito yung makikita natin yung isang prinsipyo na yung masamang bagay ay yung mga bagay na hindi natin kinakailangan, ito'y kusang tumutubo at lumalago. Pero yung mga bagay na kinakailangan natin, kailangan yung ating effort, yung ating time, para ito'y pangalagaan at makuha natin ng tunay yung kanyang, ガ yung ラテ ating ヤ書の nasahan. この6章7節8節はそのことを言ってですね、悪いことをしていれば必ず滅びを刈り取りますよ。悪いことをやっていても大成功で幸せになって神様から祝福なんてもらえるわけはない、ね、しかし神様のために努力するなら神様から祝福をもらえるんだ。それが、ね、この世の中でも、ね、霊的にも同じ原則だということです。 So ito yung prinsipyo na sinasabi sa Galatians 6:7 na kung nagtanim ka ng kasamaan, of course, hindi naman pwede na ikaw iaani ng kabutihan, laging kasamaan din yung iyong aanihin. Hindi naman pwede na nagtanim ka ng kasamaan, pagpapala mo na sa Diyos ang iyong tatanggapin. Hindi po. Dahil kung ano ang iyong itinanim, yun lagi yung ating aanihin. Kaya kung magtanim ka na isang magandang bagay spiritually, yun din isang magandang bagay na yung matatanggap mula sa ating Diyos. フィリピンに来た時に僕はこの原則をちょっと疑ってしまいました。 Nung ako'y dumating sa Pilipinas, to be honest, medyo nag-doubt ako. I was so doubtful dito sa talatang ito. ね、イミグレーションに行くと悪い人ばっかりがなんでなくなってて豊かに暮らしてます。 Bakit? Kasi nung ako'y pumunta sa immigration, nakita ko yung mga immigration officer doon na masasama ang ginagawa pero ang lalaki ng tiyan at ang tataba. Ibig sabihin sila yung malulusog. ね、悪いことやってる人たちが、ね、豊かに食べていい車に乗ってて一生懸命やってるような人たちは痩せてて貧しい貧乏な人多いです。 Then para sa akin, nakikita ko na yung mga tao sa gobyerno na gumagawa ng masama, yun yung tumataba at parang sumasagana sa kanilang buhay. Samantala yung mga taong gumagawa ng matino at matuwid, sila yung mga mapapayat at yung mga walang kakayahan sa kanilang buhay. だけど最近だんだん分かってきました。 But recently, unti-unti kong naunawaan. やっぱり悪いことやってる人は悪そうな顔になってくる。 Kasi yung mga taong gumagawa ng masama, makikita mo rin sa kanilang mukha ang reflection ng kanilang ginagawa. 私たちが、ね、イミグレーションに初めて行ったのはもう今からね6年か7年前ですけど一人の女性に会いました。 So first time, siguro 6 years or 7 years ago, first time kong pumunta ng immigration, na-meet ko yung isang babae. すごいちょっと態度が悪くて僕は腹立ったんですね。 So makikita ko pa lang sa kanyang mukha na yung kanyang karakter ay hindi maganda. Sa pag nakikita ko yung mukha, yung galit talagang laging nangingibabaw sa atin. そしてこの前のね2日前の金曜日にまたイミグレーション行ったんですね。 Then 2 days ago, last Friday, pumunta ulit kami ron sa immigration. そしたらその同じ女性に会いました。 So same, nandun din yung babae yun, nagkita rin kami ulit. 多分もうポジション偉くなってたと。 So siguro parang na-promote siya, tumaas na siguro yung kanyang posisyon. なぜかというとね、なんか横も大きくなってた。 Bakit? Kasi kung titignan ko yung katawan, mas lalo siyang lumaki, o mas lalo siyang tumaba kumpara nung una. そして僕のことを覚えてて、お、You! ジャパニーズミッショナリーって言ってた。 So nung makita niya ako, sabi niya sa, You! Japanese missionary! ね、もうだけど顔がものすごいね悪そうな顔になって。 Kaso kung titignan ko yung kanyang mukha, makikita mo yung kasamaan na nagre-reflect sa kanyang mukha. そして全然仕事してないように見えるんですけど、イライラして忙しそうで話しかけてもすぐ怒ってるんですね。 So kung titignan mo, halos wala naman silang ginagawa. Pero pag kinausap mo, parang lagi silang irritable na hindi ka man lang nila makausap, mabigyan ng panahon. ああ、神様は公平だと思います。 Kaya naisip ko, ito nga yung prinsipyo na ating pinag-aaralan ngayon. 偉くなっても、ね、お金いっぱい持つようになっても全然幸せそうな顔じゃない。 Dahil kahit na ikaw ay mataas ang posisyon, kahit ano pa magyaman mo sa mundo, kung masama ang iyong ginagawa, hindi ka rin magiging masaya sa ちょっ iyong と毎 buhay. 日イライラしていて、毎日怒っててね、全然楽しい毎日じゃないと思う。 Bakit? Kasi kahit siguro ano pang establish, kahit pa sabihin na natin stability ng kanyang buhay, araw-araw irritable siya. So paano niya ngayon mararamdaman yung kasiyahan dahil lagi siya nagagalit araw-araw? ね、それに比べて皆さん隣の人の顔見てください。
So, tingnan niyo po yun yung mga katabi. もう貧しくても天使のような顔してます。 Tingnan niyo po kayo mga katabi, kahit na tayo medyo mahirap, pero ang mukha natin parang mga anghel. 神様は公平です。 So, kita natin kung paano pantay-pantay o ang Panginoon ay laging makatwiran para sa atin. 皆さん、ロトの話を覚えてますか？ Naalala ba ninyo yung kwento ni Lot? ロトは、アブラハムと争った時に、よし、じゃあもうあそこに目で見て一番潤っている、一番豊かな場所、ソドムに下っていきました。 So, alam natin na si Lot, nung siya magkaroon ng pagtatalo dun sa mga tauhan ni Abraham, binigyan siya ng karapatan ni Abraham na hanapin yung lugar kung saan siya. So, kanyang pinili dahil sa kanya, ito'y masagana dun sa Sodom pumunta. この14章を読むと、それからロトがどのようになったか書いています。 So, titignan natin yung Genesis chapter 14 at malalaman natin kung ano ang naging resulta ng pamumuhay ni Lot. ロトはきっとこう思ったと思うんですね。あの豊かな町で暮らせばきっと仕事もいっぱいある、楽しみもいっぱいある、遊ぶところもお酒飲むところも、映画館ももうバーもいっぱいある、もう楽しく毎日暮らせるぞと思ったと思うんですね。 So, alam siguro natin, titignan natin si Lot habang pinipili niya yung lugar na yun, naisip siguro niya na kung ako'y pupunta sa lugar na yun, ako'y magiging masagana. Kompleto doon, may inumin, mayroong alak, may bar lahat, pero lahat mga sinihan, kompleto doon sa lugar na yun na kung saan ikakaligaya ko sa aking buhay. Kaya pinili niya yung lugar na yun. フィリピンでもきっと同じだと思いますね。プロビンスに住んでても、マニラに行けば幸せになる、思ってるかもしれない。 So, kung kumpara natin, siguro marahil parehas din sa Pilipinas, kung tayo probinsyana, naisip din siguro natin, siguro kung pupunta ako ng Manila, magiging masaya o magiging masagana siguro ang aking buhay. マニラがソドムだって言ってるわけじゃない。 So, hindi ko po ibig sabihin na yung Manila ay sa Sodoma, hindi ko. カガヤンよりこっちの方がいいか。カガヤン Kasi の方がいい Cagayan か。 siguro naisip niya na, so compare sa Cagayan, mas maganda siguro dito. だけど聖書ではですね、ソドムは神に対して罪深い町だったと書いてある。 But in the Bible, it is written na yung Sodom is, ito yung lugar o yung bansa na kung saan ay laging makasalanan. Ito'y laging gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. ロトは神を知っていたのに、神を知らない、神に対して罪を犯している町を選びました。 So alam natin na si Lot ay nakilala niya ang Diyos at siya may ang pananampalataya sa Diyos, pero siya pa rin ay pinili pa rin niya ang manirahan doon sa lugar na hindi nakakakilala sa Diyos. しかし、ロトはですね、こう思ってたと思うんですね。自分の心の中で神様さえ信じていれば、どこで生きていったとしても同じだろう。そう思ってたと思います。 So marahil naisip ni Lot na since siya may pananampalataya sa Diyos, siguro kung kahit saan man siya tumira, regardless sa kanyang tirahan, siya rin siguro ay pagpapalain pa rin ng Diyos. Yun ang nasa kanyang isipan. 皆さん気をつけてください。 But kailangan po natin mag-ingat sa bagay na ito. 雑草の中にお米を植えても育たないんです。 Dahil sa gitna ng damuhan, kung ikaw ay magtanim ng palay, hindi po gaganda ang bunga ng palay. ゴミだらけのゴミの山の中にマンゴーを植えてもバナナを植えても育ちません。 Dahil sa mga basurahan, kahit ikaw ay magtanim ng mangga o magtanim ka ng saging, hindi po ito bubunga ng magandang bagay. ゴミの山のところでもし万が一お米が育ったと思ってもしたとしても、それを食べたとしたらきっと毒があるでしょう。 Kasi kung titignan natin doon sa gitna ng mga dumi o sa mga basurahan, pag nagtanim ka ng palay, of course, bubunga din ito. Pero hindi ito kagaya ng iyong inaasahan at marahil baka bumunga pa ito ng mayroong lason. 神を選び取らなければ神様の祝福は実りません。 Dahil not unless na piliin natin ang inilaga sa atin ng Diyos, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. ロトはソドムに行って幸せになったでしょう。 So, ano bang nangyari kay Lot nung pinili niya na pumunta siya rin sa Sodom? 14章を読むと、ロトはですね、その当時住んでいたソドムやゴモラ、他の5人の王たちが中東の支配者であるケドル・ラオメルという王様に反抗して戦争になって負けてしまい、そして全ての財産、全ての国民を奪われて、ソドムとゴモラの全部の財産も奪われ、ロトとその家族も連れ去られたと書いてある。 So alam natin na nung si Lot ay pumunta roon sa Sodom, yung 5 hari na kanyang kasama din na naninirahan, nagkaroon ng rebellion against kay Laomer. At anong pa, yung 5 hari na inatalo, kasama siya, siya'y binihag,
pati ng kanyang mga alipin at ang lahat ng ari-arian na dala niya doon sa Sodom. 自分を幸せにしてくれると思った町、そのソドムとゴモラもあまりにも罪深いために神様の裁きがあります。 So, iniisip niya na yung Sodom at Gomora ay lugar na kung saan siya magiging masaya at maging masagana. Pero dahil ito ay puno ng kasalanan at merong pagkakasala sa Diyos, yung destruction o yung galit ng Diyos ay bumagsak sa bansang iyon at pati siya ay nadamay. 神様を信じてる人だけが神様の原則で生きてるんじゃない。 Kasi hindi natin alam na hindi po natin pwedeng ihiwalay na yung tao lang ang nakakilala sa Diyos na maaalis doon sa prinsipyo na ibinigay ng Diyos sa atin. 神様を信じていなくても神様の持っている原則は全ての人に当てはまります。 Dahil kahit hindi nakikilala ng tao ang Diyos, yung prinsipyo na ibinigay niya para sa lahat, ito'y pangkaraniwan ng lahat, ito'y mararanasan at kanilang i-apply sa kanilang buhay. リンゴをまけばリンゴを刈り取る。 Dahil kung tinanim mo yung mangga, apple din yung iyong aanihin. みかんをまけば、ね、オレンジをまけばオレンジを刈り取る。 Dahil kung nagtanim ka ng orange, aanihin mo rin yung orange. 正義をまけば正義を刈り取る。 Dahil kung nagtanim ka ng katuwiran, aani ka rin ng katuwiran. 愛をまけば愛を刈り取る。 Dahil kung nagtanim ka ng pag-ibig, aanihin mo rin yung pag-ibig. しかし自分の欲をまけば滅びを刈り取ると書いてある。 But if you will ipupunla mo yung lust o yung desire mo, nakalagay dito, destruction ang iyong aanihin. そして罪をまけば何を刈り取りますか。 So, pag kasalanan ang iyong itinanim, sa palagay niyo, anong aanihin natin? 罪をまけば死を刈り取ります。 Dahil kung nagpunla ka ng kasalanan, kamatayan ang iyong aanihin. 物質の世界も、ね、精神的、霊的世界も原則は同じで、決してそれは違うことはありません。 Dahil yung principle ng physical o yung material world at saka yung spiritual world, iisa po yung prinsipyo natin. アブラハムは、ね、聖書の中でも、ね、最も祝福された人の一人です。 Dahil kung titignan natin sa Bible, yung pinaka-blessed na tao na nasusulat, ito po si Abraham. なぜ彼が祝福されたんでしょう。 Bakit siya ay pinagpala ng Diyos? 彼がまいたものを彼は刈り取った。 Kasi lahat ng kanyang itinanim, yun ang kanyang inaani. その原則を今日は3つ見ていきたいと思います。 So, yung principle na to, gusto kong ipaliwanag sa iyo yung tatlong point related sa principle na ating pinag-aaral. 神に祝福される人の条件の3つを今日のこのアブラハムの箇所、特に創世記の14章から見たいと思います。 So, yung 3 points, o sabihin na natin na principle na related dito sa sinasabi nating pagpapala na natamo ni Abraham, ito'y pag-aaralan po natin. 1つ目は Number 1, 憐れみの種をまく人。 ito yung tao na kung saan, ayan, the condition of a man who receives the blessing of God. Number 1, 書いてなかった憐れみの種をまく人。本当。すいません、ここにあれがなかった。あれ載ってない？乗ってるけど載ってるけど出てこない？ okay, number 1 is the person who sowed mercy. A man who sowed the seeds of mercy. ね、これでやるんじゃなくて、こっちで、これで矢印でやると出てくる。今まで4回ね、アブラハムの話をしてきましたけれども、ね、アブラハムっていうと皆さん信仰の父でね、偉大な人だというイメージがあるけど、決して彼はそういう人じゃありません。 Kasi pang-apat na beses natin pinag-aaralan yung buhay ni Abraham. Pagkakala natin na si Abraham is the man of faith, pero kung titignan natin, kung pag-aaralan kanyang buhay, hindi po talaga siya yung father o sinasabi nating father of faith. 彼は欠点の多い人です。 Kasi kung titignan natin, marami siyang mga shortcomings, marami siyang kakulangan kagaya rin natin. 普通の人ですよね。 He is just a normal person. 僕の方がもしかしてアブラハムより立派なところあるかもしれない。 So, para sa akin, siguro mas higit pa ako ikukumpara din sa karakter ni Abraham. May higit akong karakter na ikumpara sa kanya. 僕はフィリピンに来てもね、うちの妻のことね、僕の妹だなんて言わないですか。 So, kasi, tulad ng aking asawa, mula nung dumating kami sa Pilipinas, hindi ko siya dininay bilang asawa. Hindi ko rin sinabi na siya ay aking kapatid. 妻を犠牲にして、ね、そんな風な男ではあります。 Hindi ko rin naman ginawa na siya isakripisyo ko bilang ako'y kanyang asawa. よく喧嘩はしますけど。 Pero lagi kami nag-aaway.
まあそういう欠点の多い人でしたけれども、アブラハムの最も優れている性質の一つ、それは憐れみ深さだと思います。 Kasi nakikita sa buhay ni Abraham, hindi siya perfect, di ba? Kung babasahin natin ang kanyang buhay. But, isa sa kanyang karakter ay yung merciful. Isang tao na maawain. 憐れみって皆さん何でしょう？ Ano ba ibig sabihin ng mercy? Sabihin natin merciful. 時々憐れみ勘違いしてる人いる。 So, minsan, merong mga tao na parang nami-misunderstand nila yung word na mercy. ね、貧しい子いたらお金投げたり、ね、こうやって飴を投げたり、これが憐れみの態度じゃありません。 Merong tao na naisip nila na pagka may pulubi o nanghihingi ng pera, bibigyan niya, yun daw ay awa. No, hindi po yun sinasabing mercy. 憐れみっていうのはその人の気持ちになって、その人、自分がその人だったらどう感じるだろう、その人の気持ちになって理解してあげると。 Yung ibig sabihin po ng mercy is yung ikaw mismo, maintindihan mo kung anong nararamdaman ng iba. Na kung ano siya, kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon, dapat ay naiisip. Parang ilalagay mo yung sarili mo sa kanyang kinalalagyan ngayon. Yun po yung mercy. だけどそれだけじゃない。 But, hindi lang po yan. 憐れみと優しさの違いは何ですか？ Meron pong kabaitan at meron din po yung mercy. Yun po ay magkaiba. ね、優しさも愛の特徴の一つです。 Ito ay isa lamang karakteristik ng yung kabaitan ay karakteristik ng pag-ibig. だけど僕がこれはね、辞書を調べたわけじゃないんですけど、僕が思う優しさと憐れみの一番の違いは強さだと思います。 But, hindi naman ito yung aking pinag-aralan sa dictionary. But, para sa akin, yung pagkakaiba ng maawain at saka yung kabutihan ay yung kalakasan, yung strength. 優しすぎる人の弱点はですね、優しすぎることなんですよ。 Yung kahinaan ng napakabait na tao ay yung kanyang kabaitan. Yun yung kanyang kahinaan. ね、優しすぎて、ね、例えばその人が間違ってても間違ってるって言ってあげられない。ね、その人が、ね、危険を犯そうとしても、ね、あえてその人を無理やり止めたり、そういうようなことができない。それが優しすぎる人のちょっと弱点ですね。 Kahinaan yung weakness ng mabait na tao. Ito po yung, kahit alam niya na yung ginagawa ng tao yun ay masama, hindi niya kayang sabihan yung tao yun dahil napakabait niya sa tao yun. Yun po yung sinasabi kong kahinaan ng mababait na tao. だけど、憐れみ深い人っていうのは強さがあります。 But for the merciful person, meron po siyang strength. その人のことをよく理解したとしたら、自分のことを考えずにその人のためにできる。これが憐れみの強さ。 Dahil yung strength ng isang merciful na tao, pag once na naiintindihan niya yung sitwasyon ng isang yon, siya mismo ang tutulong dahil naiintindihan niya kung anong sitwasyon noon para ang tao yun, huwag niyang gawin yung dapat niyang gawin. Bakit ang gawin niya ay kung anong nararapat na para siya ay maligtas. アブラムはですね、甥のロトが、ね、ソドムとゴモラと一緒に敵のケドル・ラオメルの軍隊に連れ去られたと聞きました。 Dahil tignan natin yung buhay ni Abraham, nung mabalitaan niya na si Lot ay binihag siya nung hukbo ni Kedorlaomer, siya ngayon ay nagbuo ng kanyang hukbo para ito ay iligtas. このケドル・ラオメルという王様がどのくらい、ね、大きな場所を支配していたか、それは歴史的にはわからないんですけども。 So, hindi nalagay sa history kung gaano kalaki ang nasasakupan ni Kedorlaomer nung time na yon. おそらくね、アッシリアとかバビロンとかペルシャとかそのような王様と同じぐらいの強さをその当時持ってたと思う。 But probably during the time, yung strength na kanyang sinahawakan, ay kagaya siguro ng kalakasan ng mga naging hari ng Syria o di kaya ng Babylon. そして5人のソドムとかゴモラとか5つの国を彼は滅ぼして全てを国民の財産を取り上げて持っていった。 Dahil alam natin na yung 5 hari ay tinalo niya sa digmaan, ano pat lahat ito ay kanyang sinira at ginawang bihag. So, makikita natin kung gaano kalakas ang kanyang kaharian. しかしね、それだけの王様相手にアブラムは決意をしました。絶対にロトを取り戻す。 But, beside doon sa kalakasan ng hari niyon, si Abraham ay nakabuo rin ng kanyang sariling hukbo. At yung kanyang kaisipan na ililigtas niya si Lot kahit anong pang laki ng kaharian na kanyang babanggain. 敵がどのくらいの数かは聖書には書いてないんですけど、おそらくね、1000とか2000ではなかったと思う。
So, hindi nasusulat dito kung ilan yung number ng hukbo ni Kedorlaomer. But, siguro, probably, mga more than 1,000 yung hukbo kanyang しかし tinapamahan. アブラムは自分のところで生まれたしもべ318人とわずかな友達だけを連れて、ね、その軍隊に立ち向かい勝利したと書いてある。 Then, for Abraham, sa kanyang mga alipin, 318 lang yung nabuo niyang hukbo. Pero kahit na ganun pa man, ito'y kanyang itinayo at kanyang nilabanan yung buong hukbo ni Kedorlaomer. だけど皆さんよく考えてください。 So, isipin po natin mabuti ito. ね、ロトはですね、自分より年下で自分の甥っ子です。 Kung isipin natin yung sitwasyon ni Abraham at si Lot ay pamangkin. Ibig sabihin siya ay mahina kumpara kay Abraham. そして、ね、彼のしもべたちと大喧嘩をして、ね、謝りもしないで出て行きました。 Then, ang ginawa ni Lot, alam natin kung anong ginawang kasalanan ni Lot kay Abraham. Nagkaroon siya ng away sa mga tauhan, wala man lang siyang dispensa na hiningi, bagkos siya ay umalis sa lugar na yon at pinili yung lugar na kanyang nagustuhan. この後ずっと聖書を読んでたとしてもね、ロトがアブラムに謝った、悔い改めたっていうのは全然出てこないです。 Then, kung babasahin natin ang buong kwento, walang nasusulat na dumating ang punto na si Lot ay humingi ng tawad, humingi ng dispensa kay Abraham. それどころか助けられたのにありがとうっていうのも出てこないです。 Then, after na mailigtas din ni Abraham si Lot, wala rin nasusulat dito na siya'y nagpasalamat kay Abraham. しかしアブラムはですね、自分の年下の甥っ子で謝りもしない、悔い改めることもしていない、その人が危機にあった時、彼は憐れみの心を持ってたった318人を率いてその大軍に立ち向かっている。 But kahit ganun pa man ang ginawa ni Lot kay Abraham, wala pa rin siyang ibang ginawa kundi ang kaligtasan ng kanyang pamangkin. Na kahit na 318 lang yung mga alipin na kanyang hinahawakan, siya ay lumaban sa libong hukbo ng kanyang kalaban. これが憐れみ深い人の強さです。 So ito yung strength, yung sinasabi kong strength ng isang maawaing tao. 憐れみ深い人というのは自分のためではなくて憐れんだ人のためだったら自分のことを顧みずに何でもできる。それが憐れみ深い人の強さ。 Yung strength ng maawaing tao, ito yung kahit anuman ang mangyari sa kanya, basta't magawa niya yung ikabubuti ng kanyang kapwa, ito'y kanyang gagawin. Yun yung kalakasan na sinasabi ko, isang maawaing na tao. 聖書で憐れみ深い人に対して祝福が約束されている。 Nasulat natin na yung mga tao na maawaing, sinasabi sa Biblia na merciful will receive or will have the blessing of God. マタイの5章の7節、憐れみ深いものは幸いです。英語では分かりやすいですね。Blessed are the merciful。その人は憐れみを受けるからです。 Ito yung malinaw sabi dito ng Panginoon sa Matthew 5:7, Blessed are the merciful for they will be shown 日 mercy. 本語のね、訳はこれね、分かりづらい、あまり良くない。憐れみ深いものは祝福されるって書いてあるんですよ。なぜなら、その人は憐れみを受けるから。 Kasi medyo may pagkakaroon ng pagkakaiba yung translation ng Japanese sa English natin. Sa Japanese kasi ang nakalagay doon, pagpapalain yung mga taong maawain. Bakit? Kasi sila yung maawain. Yun ang nasusulat. But sa English, may kita natin, mas medyo kakaiba, mas clear yung kanyang paliwanag. これが聖書の原則です。 So this is the principle of the Bible. 人に憐れみ深い人は、神様がその人に憐れみ深くしてください。 Dahil yung mga tao na nagpapakita o nagbibigay ng awa sa kanyang kapwa-tao, pagpapalain din siya o kaawaan din siya ng dakila. 憐れみ深い人は祝福を受ける。なぜなら、その人は憐れみを受けるから、誰から受けるんですか？神様から憐れみを受けるんです。 Dahil yung mga maawain ay pagpapalain. Bakit? Kasi sila nagbibigay ng awa. At saan nila tatanggapin yung pagpapala na yon? Ito yung pagpapala na ibibigay ng ating maawain ng Diyos. その、ね、憐れみ深いっていうのは、この世の中で祝福されて生きる、ね、一つの最も大切な条件のうちの一つだと思います。 So dito sa ating sanlibutan ngayon, yung pagiging maawain o yung taong maawain, ito'y isang kondisyon para din matagpuan natin o matanggap natin yung pagpapala mula sa isang Diyos na siyang maawain mo. なぜでしょう？ Bakit? それは私たちは多くの点で失敗を犯すものだから。 Dahil tayo
sa karamihan ng ating ginagawa, lagi tayong nag-fail sa pang-araw-araw natin. 私たちは多くの点でアブラハムのようではなくて、ロトのように失敗を犯すことがたくさんあります。Napakarami tayong mga failure o supply natin sa buhay. Hindi kagaya ni Abraham, but kagaya ni Lot. Dahil sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. ね、ついつい、ね、欲深くなってしまって、ね、もうつい、ね、儲けようと思って悪いことをしてしまったり、失敗をしてしまったり、ね、人を傷つけてしまったり、ね、時には傲慢になって、ね、悪い口を言ってしまったり、そういう失敗の多いものです、ね。 Dahil tayo karamihan na sa paghahangad natin sa ating buhay, nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na nagiging kasalanan sa Diyos. Ano pa tayo ngayon sumasablay? Na tayo rin ang umaani nung kung anong ating ginawa sa ating buhay. Ganon din, sa ating paghahangad, kung minsan sa ating kapwa-tao, isip natin na ito'y magandang bagay para sa atin. Pero at the end of the day, tayo pa nagsasuffer dahil kung ano ang ating nagawa sa kanila, yun din ay ating natatanggap at bumabalik din sa atin. だけどそんなね、自分勝手な人間ですけど、神様には悪いことしたときに憐れんでもらいたい、失敗したときに憐れんでもらいたい、許してもらいたい。 Pero kahit na tayo man ay gumagawa ng supply sa ating araw-araw na buhay, lagi tayong bumabalik sa ating dakilang Diyos. Tayo humingi ng tawad na Panginoon, patawarin niyo kami. Nagawa namin yung ganitong supply o ganitong failure sa aming buhay. ロトのような大失敗をしても、ロトのように憐れんで敵から救い出してほしい。 Kagaya rin ni Lot na siya rin ay sumablay dahil sa kanyang maling desisyon, sa kanyang pinalalagyan o sa ating pinalalagyan niya, gusto rin natin na tayo iligtas ngayon ng ating Panginoon para maibalik tayo sa ating normal na pamumuhay. 神様から憐れんでもらう条件は、人に憐れみ深くしているなら、神様もあなたに憐れみを与える。これが神様の与えている条件です。 So ito yung isang kondisyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, na kapag tayo ay naging maawain sa ating kapwa, pag pinakita natin yung awa, tayo rin nakaawaan ng ating maawain Diyos. 祝福された人生を送りたいなら、失敗した時にこそ神様の憐れみを受ける。これが祝福された条件、祝福された人生の一つの条件です。 Dahil kung gusto rin natin sumagana o maging mabuting ating pamumuhay, of course, pag pinakita natin yung awa sa ating ibang tao, yung Diyos ay sa maawain, pag tayo mabalik loob sa atin, humingi ng awa, ibibigay rin at pagkakaloob din niya sa ating yung awa. Ito po yung sinasabi, isang kondisyon na hinihingi ng Panginoong Diyos para sa 皆さん、罪を犯した時、失敗した時、神様から憐れみを受けたいですか？ So, pagka tayo sumablay, tayo nagkasala, tayo ba yung humihingi ng awa o hinihingi ba natin yung awa ng ating maawain? それとも正しい裁きを受けたいですか？ Or gusto mo lang, o sige, kung ano yung katwiran, kung ano nakarapat sa akin, sige, bigay mo na lang. Ganun ba yung ating dinadalangin? 神様の裁きは怖いですよね。 Kasi nakakatakot po yung judgment ng ating Panginoon. 完全に正しい裁きです。 Kasi tunay nga po na ang kanyang binibigay sa atin ay laging makatwirang atulan. 僕は失敗した時にごめんなさいと言って憐れみを受けたい。 Kasi pagka ako'y nagkasala, ang sinisigaw ko lang lagi, patawarin mo ko and have mercy on me. Yun lang. もし憐れみを受けたかったら、その条件は人に憐れみ深くすることです。 Dahil kung gusto nating tanggapin yung awa ng Panginoon, dapat maipakita rin natin yung awa sa ating kapwa. 2番目、神様からの祝福を受ける条件の2番目。 Number 2, yung number 2 それは正義の種をまくことです。 Number 2 is yung a man who sows the seeds of righteousness. 創世記14章の21節から23節を読みたいと思います。 So basahin po natin sa Genesis chapter 21 to 28. お読みします。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高き神主に誓う。糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。 So the king of Sodom said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. But Abraham said to king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the tongue of his sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. アブラムはですね、ケドルラオメルの軍隊たちを追っていって、そしてロトとロトの家族を取り返し、それだけじゃありません。ソドム、ゴモラ、すべての国民、すべての財産を取り戻して帰ってきました。 So alam natin na nung
kumalaban na si Abraham kay Kedorlaomer, hindi lamang yung mga nawala o yung silot at ang kanyang mga kasama ang nakuha, kundi lahat ng ari-arian ni Kedorlaomer ay nakuha rin niya bilang kanyang samsam. その時戻ってきた時にソドムの王がアブラハムを待ってたんですね。 So, nung siya ay bumalik na after doon sa war na yon, yung hari ng Sodom ay naghihintay na sa kanya. もうソドムの王は全部取られた後ですから。 Kasi alam natin na yun, ang lahat ng pag-aari ng mga hari ng Sodom ay nakuha ni Kedorlaomer. 彼はもうアブラハムに感謝して、ああ、もうありがとうございます。もう財産は全部あなたが取ってください。ね、ただ国民だけ、私の国民だけ私に戻してくれたらそれで結構です。そう言ったんです。 So siguro, kung titignan natin yung mga hari ng Sodom na yon, habang si Abraham ay papalapit, makikita natin yung pasasalamat. Kaya ang sabi niya, kunin mo lahat ng ari-arian na iyong nasamsam, pero ibalik mo lamang sa akin yung aking mga tauhan. しかしアブラハムはなんと断ったんです。 Pero anong sabi ni Abraham? Siya po'y tumanggi. 僕ならそんなことできないと思う。 So siguro kung sa atin, hindi natin gagawin yon. ね、例えばね、ここに私の甥っ子がいます。 So for example, andito yung aking pamangkin. 彼が欲深くなってですね、日本でお金持ちになってやる、ね、そうやって言って日本にビジネスをやりに行きました。 So alam natin na yung aking pamangkin ay pumunta ng Japan, gumawa siya ng sariling business, naging successful siya dahil sa kanyang masamang hangarin. 彼は歌がうまいのでバンドマンとして日本で活躍してた。 So since magaling siyang umawit, siya ay naging bandman sa Japan. だけどバンドマンは大したお金になりません。 Pero yung bandman na yun ay hindi masyadong kikita ng pera. そのうち日本のヤクザと仲良くなります。 So ang ginawa niya, siya ngayon naging kaklose sa mga yakuza. ヤクザのために一生懸命働いてどんどんお金持ちになって豊かに暮らして。 So siya ay nagtrabaho ngayon sa yakuza at unti-unti siya ngayon naging successful, dumami ang kanyang pera. しかし別の大きな山口組というね、でっかいヤクザがやってきて、このヤクザたちの、財産と、ね、ジョエルさんも全て持ってったんです。 Pero may isang grupo na yakuza, yung mga Yamaguchi na dumating at kinuha ako at yung aking mga kasamaan, pati yung aking ari-arian. 僕はそれをフィリピンに聞いて、ジョエル、あの時もう何回もアドバイスしてね、やめろって言ったのに、なんでこんなもうね、天罰だ、ね、罰が当たった。 So, sa isa ko sa Pilipinas, nung marinig ko yung balitang yun, siyempre sisisihin ko siya. Kasi ilang beses na kita pinagsabihan na tumigil ka na. Kung ikaw tumigil, hindi dapat mangyayari sa yung bagay na to. だけど私は哀れみ深いからですね。 Pero since ako'y isang maawaing tao, ちょっと男の人たちを PJC から集めました。 so inipon ko yung mga lalaki dito sa PJC. ちょっと腰が悪いのでね、戸張さんとか亀山さん So とか。 ang pinili ko yung mga mahihina na at mga hindi na makalakad dahil masakit ang balakang na lalaki. エンズとかも連れて、 Kasama rin si... 日本のヤクザはすごい怖いよ。 So alam natin na yung mga Japanese yakuza ay nakakatakot. ね、もし捕まったらドラム缶に入れられてセメントに、ね、埋められて海に捨てられる。 Dahil ang ginagawa ng mga yakuza, pag nagkasala sa kanila isang tao, nilalagay nila sa drum can, sinisemento at itinatapon sa dagat. それでも行くか。 So, ang tanong ko ngayon sa mga lalaki, sige, sasama pa rin ba kayo? よし行こ So, sagot nila, okay, sasama kami. う。日本のヤクザと戦ってついに勝って、ね、ジョエルさんも、そしてジョエルさんの所属していたマフィアの財産も全部奪い取りました。 So, in short, kami pumunta ng Japan, nilabanan namin yung mga yakuza, nagtagumpay kami, nakuha namin si Joel, nakuha rin namin yung mga ari-arian o pag-aari ng mga yakuza. スーツケースに30億円入ってました。 So, nasusulit na nakalagay sa suitcase yung 35 billion. ヤクザのボスがね、ジョエルは私に返して、この30億円は受け取ってくれ。 So, yung yakuza, siguro ang sabi sa akin, o sige, ibalik mo sa akin si Joel at kahit kunin mo na yung pera. みんなで話し合ってどうしますか。 So, kung tayo ngayon yung mag-uusap, sa palagay nyo, ano yung pipiliin ninyo? こんなのはヤクザの金だからいらない。 Siguro, isipin natin, hindi natin kailangan yung pera dahil pera ng yakuza yun, ano? 絶対言わないですね、うち Pero の hindi nyo sasabihin nyo dahil pera yun eh. ね、いやいやもう命がけで言ったんだから、これ30億円ぐらい安いわ。 So, marahil isipin natin, meron na tayong 35 billion. Bakit natin itatapon? Pipiliin ba natin yung tao kumpara sa pera? 多分もっと言いますね。
これだけじゃね、安げベンツもよこせ。 So siguro hindi lamang yung pera na yon, since tayo maghahangad pa ng mas malaki, pwede pa natin kunin yung mga sasakyan, lalo na yung Mercedes-Benz. アブラハムは偉いですね、皆さん。 But kung titignan natin yung buhay ni Abraham, mas dakila ang kanyang naging desisyon. 彼は命がけで言ったのに、ソドムの方が全部の財産あげますって言ってもいりません。 Ginamit niya lagi ang buhay at nakasalalay ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang pamangkin, pero tinanggihan niya yung lahat ng mga bagay na nakuha niya during war. 本当は戦争で勝ったならば、それは正当な報酬です。 Dahil kung tutusin, ang mga bagay na nasamsam mo o nakuha sa digmaan, ito'y pag-aari mo na. しかしアブラハムはいらないって言ったんです。 Pero ang sabi ni Abraham, hindi ko yan kailangan. なぜ彼は断ったんですか？ Bakit siya tumanggi dun sa mga pag-aari na yon? もらったって罪じゃないと思うんです。 Kasi kahit kunin niya yon, hindi yung magiging kasalanan para sa kanya. しかし彼はこの財産がどのようにして得た財産なのか、ね、それを知っていたから。 Pero alam niya kasi kung paano kinuha yung mga kayamanan na yun, kaya ito'y kanyang tinanggihan. 神に対して罪を犯して邪悪な方法で、罪深い方法で得たこの財産で私は富むものになりたくない。これが彼の正義です。 Dahil for Abraham, yung kanyang katwiran, yung mga bagay-bagay o kayamanan na nakuha mula sa kasamaan, para sa kanya, hindi ito niya ibibilang na kanyang kayamanan. 彼はですね、たとえ自分が損をしたとしても、私は悪に対して絶対に一切関わらない、そのような、正義の心を持っていた。 Dahil for Abraham, yung kanyang righteous, yung heart niya, ang kanyang katwiran is kahit na siya man ay maghirap o matalo man siya, hindi niya kukunin yung mga bagay-bagay na ito'y kinuha buhat sa kasamaan. ね、罪深い方法で、汚い方法で得た財産で富むものになるよりも、私は神様から直接、ね、祝福をいただきたい。私を、ね、あなたがソドムの王が私を富ませたと私は絶対に言わせない。神様だけが私を富ませることができる。そのようにして彼は一切汚れや罪と関わることを断ちました。 Dahil mas sinangad pa niya na makamtan ang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa kanya kaysa yung kayamanan na buhat sa kasamaan. Ano pa tinanggihan niya? Yung mga bagay-bagay na buhat doon sa kanyang mga samsam. Bagamat ito'y walang kasalanan para sa kanya, kundi ito'y talagang itinagasa para sa kanya. Pero para sa kanyang puso, not unless na ito ay buhat sa Diyos, na ito ay makatwiran na galing sa Diyos, hindi niya ito pakikialaman. これね、すごい大事な原則です。 So this is a very important principle. 皆さんがどれだけリッチか貧乏か知らないですけど、 So hindi ko alam kung gaano kayo kayaman o gaano kayo kahirap. たとえ貧しかったとしても、神様に喜ばれない方向で、ね、得をしない、自分のために何かをしないようにしてください。 Dahil kahit ano pa man ang ating kinalalagyan, not unless na ang pag-aari natin ay buhat sa Diyos, kung may pagpapalang buhat sa Diyos, huwag po natin kukunin, huwag po natin iipunin. この世はですね、悪い方法で、ね、罪を犯して得をすることは何ぼでもいろんな方法があります。 Dahil dito sa mundo, napakaraming mga pamamaraan kahit na masama o makasalanan na lahat ng mga tao ay kanilang ginagawa, sinusundan para lang makakuha ng kayamanan dito sa mundo. しかし正しく生きようとすると損をすることが多いんです。 Dahil sa sanlibutan ito, kung ikaw ay gumawa ng katwiran, karamihan ito'y nagiging kawalan para sa bawat isa. しかしこのような、ね、世の中でも原則は変わりません。 Pero kahit ito man ang sabihin natin normal na pamumuhay, yung principle na ibinigay sa atin ng Diyos ay 正義をまけば必ず正義を借り取る。 dahil kung ang tinanim mo ay katwiran, aani ka rin po ng katwiran. 愛をまけば愛を借り取る。 Kung nagpula ka ng pag-ibig, aani ka rin ng pag-ibig. 神のためにまけば神から祝福を借り取る。 Dahil kung nagpula ka para sa Diyos, ikaw rin ay aani ng katwiran buhat sa Diyos. しかしたとえ得をしたとしても神の前に罪をまいていくならば必ず神から裁きを借り取る。 Dahil kung tayo nagpunla ng kasalanan na laban sa kalooban ng Diyos, tatanggapin din po natin yung kahatulan mula sa Diyos. ゴミの山の中にどれだけお米をまいたとしても、ね、健康で、ね、すごいいいお米はできないんです。
Dahil hindi tayo pwedeng magpunla ng palay sa gitna ng maruming mga lugar. Pwede tayong umani, pero yung maaani natin ay meron din po itong masamang epekto na itutulot sa ating buhay. そこから収穫が出たとしても、その収穫の中には必ず毒が混ざる。 Dahil kahit tayo umani man doon sa ipinunla natin sa gitna ng masamang mga bagay, meron po talaga laging lason o yung bagay na ating makukuha na hindi magiging maganda ang bunga sa ating buhay. たとえ自分が損をしたとしても、神様のために正義を保つ。そのような人を神様祝福してください。 Dahil kahit anong pa man ipinunla natin, kahit ito may maging kakulangan sa atin, ngunit kung ang ating ipinunla ay katwiran na ito'y para sa Diyos, tatanggapin po natin yung katwiran na bunga din na ibibigay po sa atin. 聖書の言う正義とは何ですか？ Ano ba yung sinasabing katwiran sa Biblia o yung righteousness? 聖書の言う正義というのは、悪に一切関わらず清さの中にとどまる、清さを保つ。これが聖書の言っている正義。 Ito po yung sinasabing katwiran na tayo hindi dapat makihalubilo sa kasamaan, bagkus doon tayo sa purification, sabihin natin katwiran na kung saan ito ay laging kinalulugdan ng ating Panginoon. 箴言16章の8節、これはすごい素晴らしい御言葉ですから、ぜひ皆さん聖書にねマークしてください。 So basahin po natin yung Proverbs 16 verse 8 sa inyong mga Biblia at lagyan po natin ng marka. 読みたいと思います。正義によって得たわずかなものは不正によって得た多くの収穫にます。 Sabi dito, better a little with righteousness than much gain with injustice. 正義によって得たわずかなものは不正によって得た多くの収穫にます。 Better a little with righteousness than much gain with injustice. ギャンブルによって得た多くのお金よりも、自分で働いて得たわずかなお金の方が自分の人生にとってどれだけプラスになるか、益になるか分かります。 Dahil mas mabuti pa yung kumita ka ng kaunti mula doon sa pinagpawisan mo, pinagtyagaan mong gawin, kaysa kumita ka ng biglang malaki na ginamit mo naman ito sa pagsusugal o nakuha mo lang sa pagsusugal. それはね、あなたの努力に対する神様の正しい報いだから。 Kasi yung bunga na kinuha natin, ito'y buhat sa ating pagsisikap, na ito'y kasama ang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya dapat natin itatala. 神様の報いがたとえわずかであったとしても、私たちはもし神様に報いられるのだったら、私たちは本当に祝福され幸せです。 Kahit na yung compensation o yung bunga na kinuha natin ay kakaunti, kung ito ay buhat sa Diyos, ito'y may malaking kagalakan o kasiyahang idudulot sa ating buhay. 最後、今日の最後ですけども、 Okay, yung last, 神様の祝福を受ける人の条件の3番目、ラストです so ね。 last, the condition of the man who receives the それ blessing は of God. 神に捧げる人です。 Ito yung a man who give to God. じゃあ創世記の14章の18節から20節を読みたいと思います。 So, basahin po natin ulit sa Genesis chapter 14, verse 8. シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム。天と地を作られた方。糸高き神よりあなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に誉れある。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与える。 Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. この話の中で突然ですね、不思議な出来事が起こる。 So, titignan natin na parang biglang naisingit yung bahaging ito. 戦争で戦って勝利して帰ってくると、なんと今まで見たことも聞いたこともないシャレムの王メルキゼデクという人がアブラムを待っていて彼を祝福する。 Kasi nakikita natin na pagkatapos ng digmaan, pagkatapos na magtagumpay si Abraham, binalik na niya yung dapat ibalik, pauwi na sa kanila, biglang lumitaw itong si Melchizedek na king of Salem. Tapos siya ngayon ay hinarap at sinalubong upang siya ay pagpalain. そしてアブラムはなんと戦争でね、たくさんのものを持ってきましたけれども、その10分の1を初めて会ったその、ね、メルキゼデクに10分の1を捧げる。 Kung titignan natin na si Abraham, dala-dala din niya yung kanyang ari-arian mula sa digmaan, hindi niya kilala itong priest na ito, pero yung 10 bahagi o yung 10 o yung tithes na mula sa kanyang ari-arian, ito'y kanyang inihandog dito sa priest.
なぜアブラムはそんなことをしたんでしょう。 Bakit kailangan gawin? O bakit ginawa ni Abraham yung bagay na to? 自分がね、必死に戦って買ってきた、ね、その財産、初めて会った人が、アブラム来なさい、祝福、ね、戦争で買ったんだって、祝福してあげよう、ね、10分の1、あなたに捧げます。 Bakit ginawa ito ni Abraham? After na gamitin niya yung kanyang lakas, effort, ang kanyang buhay, para lang mailigtas at makakuha ng iba't ibang bagay mula sa digmaan, nasalubong lang niya to. For the first time itong taong ito, kukunin niya yung 10 bahagi at ibibigay doon sa hindi niya kilala. Bakit niya gagawin yun? これはですね、実はアブラムの信仰による行いの結果です。 So this is the result of faith ni Abraham. このメルキゼデクという人は、ね、ヘブル書の14章を読むまで彼が何者であるか分かりますか？ So, alam natin na siヘブル書ですね。ヘブル書の6章7章で出てきます。 Alam natin na itong si Melchizedek ay dito lang sa portion na ito nasusulat. Not unless napasahin natin yung Hebrew sa New Testament, di natin malalaman kung sino itong si Melchizedek na to. 新約聖書を読むまではこの人誰か分かんないんです。 Not unless na lumitaw ang New Testament dun sa Hebrew na hindi natin siya makikilala kung sino itong si Melchizedek. ヘブル書ではこのメルキゼデクのことを詳しく書いている。彼は実はイエス・キリストの現れ、イエス・キリストの雛形だというわけです。 Dahil kung titignan natin dun sa Hebrew, malalaman natin na itong si Melchizedek is just a prototype ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na to, parang ahead of time, ipinaliwanag siya na itong magiging si Jesucristo. イエス・キリストというのは王の中の王です。 Alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo is the Lord, the King of Kings. The King of Kings. ね、このメルキゼデクという名前、この名前の意味は正義の王という意味。 The word or the meaning of Melchizedek is the righteous or the King of righteousness. そしてこの正義の王は、ね、サレムという町の王であったと書いてあるんですね。 So nakikita natin dito na nababasa natin na yung King of righteousness, siya lang ang nag-iisang hari na makatuwiran. シャレム、シャロームですね。それはヘブル語で、ね、これは平和という意味。 Dahil alam natin yung salitang shalom, ibig sabihin is peace. ね、よくイスラエルとかユダヤ人とかテレビとか見ると、シャロームとか言いますよね、皆さん。 Makikita natin yung mga Israelite, yung kanilang batian is shalom. 平和という意味。 So ibig sabihin nun is peace. 平和、シャロームの本当の語源の意味は救いにつながります。 Yung ibig sabihin po ng shalom, kung i-connect natin, ito po yung Savior. 平和の王、救いの王、クリスチャンにとってそれは誰ですか？ Dahil for the Christian, sino ba yung sinasabi natin makatuwiran King? Sino yung peace? O ng King of Peace? Sino po ba yun para sa ating bilang mga クリスチャンに Christian? とってはたった一人、ジーザス・クライスト、イエス・キリスト For だ。 the Christian, He is the only one. Ito po yung ating Panginoong Yeso Cristo. このメルキゼデク、サレムの王、ね、正義の王、救いの王、ね、平和の王、彼が突然アブラハムに現れて彼を祝福した。 Dahil alam natin ang ibig sabihin ng Melchizedek, siya po yung makatuwirang hari, siya yung hari ng kapayapaan, siya yung hari ng tagapagligtas. Alam natin na si Melchizedek ay bigla na lang itong lumitaw sa harapan ni Abraham para siya ngayon ay pagpalain. しかし、クリスチャンじゃなくても、ユダヤ人にとっても、この王様の名前には意味がある。 But even for the Christian or even for the Jews, yung salitang ito ay meron pong kahulugan. シャレムの王、これはエルシャレム、エルサレムの王というこ So, ibig sabihin, the King of Salem is, yun po yung Jerusalem, the King of Jerusalem. と。エルサレムの王はユダヤ人にとっては生きた神様以外ありま So, the King of Jerusalem meaning is, yun yung lugar na kung saan namumuhay ang buhay na hari. す。アブラハムは、ね、彼と会った時に、あ、この人こそ、ね、この邪悪な時代の中にあって正義と平和を守る王であると、そして意図高き神の祭司である、そのことを、ね、彼は信仰によっては、ね、信じた。 So, for Abraham, ito'y sa kanyang pananampalataya na siya'y naniniwala na itong si Melchizedek is the King of Peace, the King. Siya yung nag-iisang katwiran sa gitna ng masamang sanlibutan o masamang mundo. May isang hari ng katwiran, may isang hari ng kapayapaan na siya nangingibabaw. At siyang isang highest, the mighty, sabihin na natin, the God Most High.
na siyang kinikilala, na dapat kilalanin ng lahat. アブラハムは戦争で戦い終わった時にソドムの王からは何一つもらわなかったのにサレムの王メルキゼデクには10分の1をあげました。 So si Abraham, nung siya ay lumabas mula sa digmaan, wala siyang natanggap, wala siyang ibinigay kahit sa ano pa mang hari. Pero dito sa hari ng Salem, binigay niya yung 10 bahagi ng kanyang pag-aari. もらわないのにあげちゃった。 Kahit wala siyang tinanggap mula doon sa mga hari, pero siya ay nagbigay ng 10 bahagi sa isang dakilang hari. さっきみたいに30億円あげる、ね、言われたのにいりませんって言って3億円あげたんですよ。 Parang kung halimbawa natin gaya kanina ginawa nating istorya, tinanggihan natin yung 35 billion, pero after na ito'y matanggihan natin, nagbigay naman tayo ngayon ng 35 billion. そんな話ありますか？ So meron bang ganung uring karanasan na naranasan niya sa buhay? だけどこれがアブラハムの人生を祝福したんです。 But this is the life of Abraham na kung saan siya ay pinagpala. この世の、ね、祝福、この世の生き方っていうのは、この世はですね、もらえば自分が豊かになる。 Dahil dito sa mundo, ang prinsipyo is pagka ikaw ay tumanggap, saka ka lang ngayon sasagana. しかしクリスチャンの方法は逆です。 But for the Christian, yung method natin is kabaliktaran. 与える人が豊かになる。これが、ね、クリスチャンの生き方。これが聖書の原則。 Ito yung prinsipyo ng salita ng Diyos na ikaw ay yayaman kung ikaw ay magbibigay. ね、皆さん聖書を読んでるといつもそういう話聞くけど、なんとなく騙されたような感じしないですか？そういうこと聞いても。 Dahil lagi nating naririnig yung ganitong uri ng prinsipyo, parang hindi nyo ba naisip na parang tayo lang ay dinadaya? やっぱりもらう方がいいんじゃないのって思うと。 Kasi kung titignan natin, much better na tayo tumanggap, di ba? Mas blessed na tayo ngayon ay tumanggap, di ba? なんで与える方がね、豊かになるの？ Bakit mas magiging masagana o mas magiging blessed yung mga tao nagbibigay? まあ正直そうだと思います。 Kasi kung titignan natin yung normal, sa normal lang natin nakaisipan, normal yung tayo sasagana kapag tayo tumanggap, di ba? だって与えたらなくなるんですから。 Kasi, bakit? Kasi pag ikaw ay nagbigay, mawawalan ka. もし1000ペソしかね、財布に入ってなくて、献金の時に与えたら、ね、豊かになる。1000ペソあげたらもう空っぽですよ。 Kasi kung titignan natin, yung laman ng wallet mo is 1,000. Nagbigay ka sa tithes ngayon, 1,000. Siyempre, ang mga sa wallet mo, talaga mawawalan. Wala nang malaman. Mawawalan talaga ng laman. だけど聖書では、豊かに与えるものが、ね、豊かに刈り取るんだと書いてます。 But in the Bible, for those who give more, ito po yun ay aani talaga ng mas higit pa. ね、なぜか今から皆さんそれを教えたい。 Why? Ito po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. これはアブラハムがなぜ10分の1をメルキゼデクに与えたのかと同じ理由です。 So the same reason kung bakit si Abraham, ang 10 bahagi ng kanyang kayamanan ay ibinigay niya rin kay Melchizedek. なぜメルキゼデクは、アブラハムはメルキゼデクに10分の1を与えたと思いますか？ Sa palagay niyo, bakit ibinigay ni Abraham yung 10 o yung 10 bahagi ng kanyang kayamanan kay Melchizedek? もう一度さっきのね、メルキゼデクが何と言ったかを読んでみましょう。祝福を受けよ、アブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡されたと、意図高き神に誉れある。 So sa basahin natin kanina, sabi ko rito, メルキゼデクが言った場所ですよね。Blessed be Abraham by Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. アブラムがなぜ与えたのか、ここで理由がわかります。 So dito, makikita natin yung reason kung bakit si Abraham ibinigay niya yung 10 bahagi kay Melchizedek. アブラムは自分が持っているもの、すべては自分のものではない。これは神のものなんだ。そういうふうに理解して。 Then for Abraham, he understood na yung mga bagay-bagay na kanyang hinahawakan ngayon ay hindi sa kanya. Bagkus ito'y buhat sa Diyos, kaya nararapat lamang na ito'y ibalik din niya sa Diyos. 自分が勝利してたくさんのものを持ってきたのは自分の力じゃない、ね、自分の努力じゃない、自分の成功じゃない。神様がもし私の手に敵を与えてくれなかったら自分は何一つ持ってなかった。いや、自分の命さえも失ってただろう。
神様が全てを与えてくれたんだ。これは神様のものだ。それを分かってた。 Dahil alam ni Abraham sa kanyang sarili na yung digmaan na yon ay hindi niya napagtagumpayan kung ang Diyos ay wala sa kanya. Hindi niya napagtagumpay, hindi siya nagkaroon ng kalakasan para malabanan ang kaaway kung hindi siya binigyan ng kalakasan ng Diyos. Kaya alam niya na yung lahat ng bagay na nasa kanya, ito yung pag-aari ng Diyos ay hindi sa kanya. Kaya narapat lang na ibigay niya yung 10 bahagi. アブラムはソドムの王に言いましたね。言いましたね。あなたが私を富ませた、アブラムを富ませたと言わせないためだ。そうやって言って、ソドムの王から何ももらえませんでした。 Kaya ano pa, naalala niyo sinabi ni Abraham doon sa mga hari ng Sodom nang pinibigay sa kanyang kayamanan, ayaw kong tanggapin yan dahil ayaw kong sabihin ninyo na yung kayamanan o yumaman ako dahil sa kayamanan ibinigay ninyo sa akin. だけどアブラムはメルキゼデクに対して、私がこれだけ豊かになったのは神が私を富ませてくださったからだ。神に私の持っているものをお返しします。 Pero ang sinabi ni Abraham doon kay Melchizedek, yung mga pag-aari na nasa akin ngayon ay hindi ko pag-aari, bagkus ito ay buhat sa Diyos. Kaya yung 10 bahagi ay ibibigay ko rin sa iyo. これが聖書に出てくる初めての10分の1献金。 So this is the very first time sa Bible na lumabas yung tithes, sabihin natin tithes. これが10分の1献金の立法になっている。 So this becomes parang naging batas sa Biblia na kung saan sa bawat 10 bahagi ay dapat ibigay nila ron sa may mga katungkulan. 皆さん10分の1献金なぜするか分かりましたか？ Alam ba ninyo kung bakit kinakailangan natin ibigay yung tithes o bakit kailangan natin magbigay ng tithes? 私たちクリスチャンになったからね、会費払ってるわけじゃないんですよ。 Dahil hindi po ito ibig sabihin na ikaw naging Kristiyano na kaya nararapat na magbigay ka ng pera. 神様にお金取られてるわけじゃないんです。 Dahil hindi ito kinukuha ng Diyos o hindi hinangad ng Diyos na ang pera sumasa atin na ibigay natin sa Kanya. もしくはね、神様もね、なんか教会もお金に困ってそうだからね、ドネーションしてるわけじゃないんです。 Hindi naman ito ibig sabihin na since ang simbahan ay nangailangan ng pera, inuutosan ka ng Diyos na ibigay mo yung kabahaging pera ito para lang sa simbahan. 私の持っているもの、与えられているものは全て神様のものだ。だから神様に感謝をお返ししてる。 Bagkus ito ay dala ng ating pasasalamat dahil yung lahat ng bagay na pag-aari natin ngayon ay tinanggap lang natin sa Diyos. So bilang pasasalamat, binabalik lang natin sa Kanya yung 10 bahagi. Yun ay kasama sa ating pananampalataya. 聖書はこのように言っています。クリスチャンになったのならば、あなた方は知らなければいけない。あなた方はもはや自分のものではない。 Dahil ang sulat sa Biblia na kung ikaw ay magiging isang Kristiyano, lahat ng bagay na nasa iyo ay hindi na ikaw, hindi na sa iyo, kundi ito'y pag-aari na ng dakilang Diyos. あなたは今生きてるように思ってるけども、あなたはもう自分のものじゃない。買い取られたんだって。 Dahil ang buhay na pag-aari mo ngayon ay hindi na sa iyo, dahil ito'y binili na ng Diyos sa dakilang halaga. Kaya ang pag-aari o ang buhay nasa iyo, hindi mo na ito pag-aari, kundi pag-aari. 第一コリントの6章19、20を読みたいと思います。 So basahin natin sa 1 Corinthians 6:19. あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。 Sabi dito, you are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. もしあなたが神様に買い取られたのだとしたら、もうあなた自身はあなたのものじゃありません。 So if you are already purchased by God, so ibig sabihin, we're no longer, hindi na tayo owner ng sarili nating pag-uti. Ang owner sa atin na ay ang ating dakilang Diyos. あなたの命も、ね、あなたのお金も、あなたの時間も、能力もあなたのものじゃありません。これ神様のもの。 Even our life, our money, our effort, our strength, our everything, ito po ay pag-aari na ng ating dakilang Diyos. 今私たちがもし豊かに持っているとしたら、これはただ神様から預けられていて、神様にあなたが賢く管理しなさい、そのように言って預けられているもの。 Ang mga kasaganaan o masaganang bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, eh hindi ito binigay para sa ating sarili. But tayo ginawa lang niya steward upang tayo magmamanage lang ng mga bagay-bagay na ibinigay niya sa atin para gamitin din natin sa kanyang ayon sa kanyang kalooban. 神様はこの預けているものをどのように賢く使うかをそれを見ておられる。 So yun ay binigay sa atin ng Diyos, ipinagkatiwala as a steward. Then,
tinitignan ng Diyos kung gaano tayo kawise, kung gaano katalino para pamahalaan yung mga bagay na pinagkatiwala na sa も atin. し僕が神様でね、僕が神様、 Pagka ako, if I'm God, ね、そしてジョエルさんクリスチャンになりました。 so si Joel ay naging Kristiyano. ジョエル、じゃあね、ここに1億ある、 So meron akong 1 billion. ね、あんたに貸すから、ね、 So ipapahiram ko to sa'yo. 好きなように使いなさい。 So bahala ka kung anong gusto mong gawin dyan sa perang yan. 彼が好きなように使いなさいって言われて、 So, ang order sa akin is gamitin ko to kung saan ko gustong gamitin. ね、このままもし、ね、カジノに行ってギャンブルやって全部なくしたらどうでしょうか。 So, anong mangyayari ko ako punta ng casino, magyambol ako, naubos ko yung pera? Sa palagay nyo, anong mangyayari sa akin? 後で僕が帰ってきます。 So, of course, later on, babalik siya sa akin at kukunin niya yung pera yun. 彼の人生が終わった時です。 Kukunin niya ito pagkatapos na yung aking buhay dito sa liputan. さてジョエル、私の貸してたものを返してください。 So, Joel, yung binigay kong pera sa'yo, ibalik mo sa akin. もうないですね。 Wala na. どこにあったんですか。 So, naubos na sa casino. カジノでなくした。 Naubos sa casino. そのためにあげたんじゃない。 So, hindi ko ibinigay sa yung pera niyo para ito iyong ubusin. で自分のものだと思ってたかもしれないけど、これは預かってたものなんですか。 So, naisip ko siguro na yung binigay sa akin ng Diyos ay para sa akin. But, ito ipinagkatiwala lang sa akin. だから神様は一体何のために預けたんですか。 Kaya tinatanong ng Diyos, para saan? Kung bakit ko ipinagkatiwala sa iyo yung saraping yon? ジョエルさんが豊かになるためじゃありません。 This is not for the purpose na ako'y yumaman o sumagana sa buhay. ジョエルさんが自分の欲を満たすためじゃありません。 This is not to satisfy kung ano yung aking mga desires sa buhay. 預けられているもの、他の人たちを豊かにするために与えるため。 So yung pera na in-entrust sa akin is para gamitin yun sa iba't ibang mga bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. 神様の方法はこうです。私が1億預けました。 So ang method ng Panginoon ay ganito lagi. Okay, binigyan niya ng 1 million ng isang tao. ジョエルさんがいろんな人たちに、ね、それを、ね、1000万ずつ貸すとします。 So ang ginawa ko, pinahiram ko yun, kinalat-kalat ko, pinahiram ko sa ibang mga tao. 終わった日に、ね、イエス様が来ました。 Then after the end of the day, lumapit ang Panginoon sa akin. ね、1億貸したけどどこやった。 So, nasan yung perang ibinigay ko sa iyo? Ibalik mo sa akin. 僕は持ってません。 So, ang sagot ko, wala na. Wala, hindi ako may hawak ngayon. だけど10人の人たちが1000万ずつ持ってる。 Pero sa 10 tao, yung 1 billion na hinati-hati ko yun at binigay sa 10 tao. 10人の人たちはその1000万をもっと増やしてました。 Yung 10 tao na yun, napalago nila yung mga perang ibinigay sa kanila. ジョエルよくやった。 So, ang sasabihin ng Panginoon sa akin, well done. じゃあもっと多く任せよう。 So, ibig sabihin, dadagdagan mo pa yung perang ibinigay ko sa iyo. 今度は10億渡すから。 So, gagawin ko ngayon, magiging 10 billion na, hindi lang 1 billion. 今までのように忠実に働いて。 So, since ikaw ay nagiging makatapat na isang alipin, gawin mo yung katapatan na yun. さっき言いましたね。 So, gaya ng binanggit ko kanina, この世の方法は、この世の原則は、もらうことで豊かになろうとします。 dito sa mundo, ang prinsipyo is, ikaw ay yayaman kung ikaw ay tatanggap. しかしクリスチャンの原則は、与えることで豊かになるんです。 But for the Christian, yung principle natin is, tayo'y sasagana kung tayo ay magbibigay. これは嘘じゃないです。 Hindi po ito kasinungalingan. これはなんか教理とかでもない。 Hindi rin ito theory. これはね、与える人に神様はもっともっとね、安心して彼を信頼してもっと多く預ける。 Bakit? Kasi ang Panginoong Diyos ay tinitingnan yung mga tao mapagkakatiwala. So the more na binibigyan niya yung tao at ginagamit sa tama, the more pa niya itong dadagdagan. 神様は信頼できる人にはより多くのものを任せると書いてある。 Dahil nasusulat na ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ng higit ay mas lalo pa niyang higit na dinadagdagan ang pagtitiwala. だから神様は自分の欲のためにまく人には滅びを与えるけれども、神のためにまく人には神様の祝福を増し加える、神様の祝福を与える、そのように約束している。 Dahil ito yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin, na yung mga tao na nagtatanim ng kasamaan o yung hangarin para sa kanyang sarili, umaani ng kapahamakan. Pero yung nagpupunla ng katwiran para sa kaharian,
ito'y aani ng masagana. もう一度この箇所を一緒に読みましょう。 So sabay-sabay po natin babasahin yung Galatians ガラテヤ6章の7から8。 verse 7 and 8. 3、はい。人は種をまけばその刈り取りもすることです。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取る。自分のためにまく人は滅びを刈り取ると書いてます。 So nasusulat dito na yung tao na nagpupunla o nagtatanim para sa kanyang sarili ay mapapahama. しかし神のためにまく人は神から祝福を刈り取ります。 But for those who sow for the sake of God, we will receive also the harvest from God. この原則は先ほども言ったように物質的世界でも、ね、霊的世界でも同じです。 So this principle is the same. Kahit na i-apply pa natin sa spiritual o material na bagay or sa spiritual. The same din po. 良い種をまけば良い実ができるし、悪い種をまけば悪い実ができる。 Because if you will plant bad seed, you will harvest also yung bad fruit. しかし、ね、少なくまけば少なくしか刈り取らないけれども、豊かにまけば多くの収穫を期待できます。 Dahil isip natin kung kaunti lang ating tinanim, of course, kaunti lang ating anim. Pero kung tayo magpupunla ng marami, masagana rin po yung ating anim. 神様のために豊かにまけば、神様が豊かに祝福している。 Because if you will sow greatly for God, you will also harvest great from God. もし豊かな祝福を得たいんだったら、神様から豊かに祝福されたいんだとしたら、ここにその方法が書いてある。 So now, if you want to get yung great harvest from God, kaya nasusulat dito, ito po yung ating susundin. Tunay nga po, naaani rin tayo ng sagana sa ating ちょ bakit. っとしかまかなかったら、ちょっとしか刈り取りません。 Dahil of course, kung kaunti lang ang ating itinunda, kaunti lang po yung ating aani. 豊かに神様のためにまけば、豊かに神様が祝福してくれる。 But if you will sow greatly for God, you will harvest also great. 怒りや憎しみや悪をまけば、怒りや憎しみや悪を刈り取ります。 Dahil kung magpupunla ka ng galit, magpupunla ka ng kasamaan, ganun din, aanihin mo rin yung galit at aanihin mo rin yung kasamaan. しかし、憐れみをまき、正義をまき、喜びをまき、愛をまいていったら、私たちは神様から豊かにそれを刈り取る。 But if you will sow yung katuwiran, yung pag-ibig, yung kapayapaan, aanihin mo rin yung pag-ibig, ganun din yung katuwiran at kasaganan. アブラハムは豊かにまく人です。 So, titignan natin sa buhay ni Abraham na siya yung tao na kung saan ay nagpupunla ng masaganang bagay. たとえ人から悪をされたとしても、かえって祝福をまく人です。 Kahit siya ngayon ay tumanggap ng masama mula sa ibang tao, siya pa rin ay nagpupunla ng katuwiran. 年下のロトが自分に謝ってこなくても、悔い改めてこなくても、彼は命がけで彼を守り、助けてあげる人です。 Dahil yung kanyang pamangkin, sabihin na natin mas bata sa kanya o gumawa ng masama sa kanya, ginawan pa rin niya ito ng mabuti at ipinunlaan pa rin niya ng respeto. だから彼は豊かに祝福された。 Kaya nga siya ay pinagpahala ng higit pa ng dakilan ng ating. だから彼は失敗をいっぱいしても憐れまれて、 Kaya kahit na siya maraming sablay o failure sa buhay, yung awa ng Diyos ay lagi niyang natatanggap. 正義の中に生きたので、神様が決して離れることがなかった。 So since na namumuhay sa makatuwirang pamumuhay, hindi siya ngayon hindi lumalayo ang Diyos sa kanya. 神のために喜んで捧げたので、神様はそれを豊かに返してくれる。 And then siya ay nagagalak lagi na magbigay para sa Diyos, kaya siya ay nagagalak din lagi dahil siya tumatanggap lagi ng kasaganaan. 最後に箴言の中に素晴らしい聖書の箇所があるから、それ Then を finally, 紹 meron 介し po たい。 tayong isang words mula sa Proverbs. Gusto kong i-share sa inyo. じゃあこれを一緒に皆さんで読みましょう。 Sabay-sabay po nating 箴 babasahin. 言11章24節から25 Proverbs 節。 11:24-25. はい。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがあり、おおらかな人は超え、人を潤す者は自分も潤される。与える人は神様が与えてください。 Yung taong nagbibigay ay makakatanggap ng sagahan sa Diyos. 豊かな人は、心の豊かな人は豊かになっていきます。 Yung taong merong maluwag, malawak na puso, ganun din po, tatanggap din siya ng kasagana sa kanyang puso. 人を潤す者は自分も潤されます。 So ganun din po yung taong hindi nagbibigay, yung taong nagtitipid sa iba, titipirin din siya sa kanyang sarili. ばらまいたとしても、それが豊かな収穫になります。 Dahil kung ikaw ay magkalat ng binhi, sigurado ka rin aani ng marami.
皆さんは何をまくか、それを気をつけてください。 So ingatan po natin kung ano ang ating ipinunla sa pang-araw-araw nating buhay. そして誰のためにまくか、それを気をつけてください。 Then, ingatan din natin na kung para kanino ba yung mga binhin na ating ipinupunla sa buhay. 神様のためにまき、しかも喜んで感謝を持って豊かにまきましょう。 So it is for God. So kung ito'y tunay nga po na para sa Diyos, dapat tayong magalak habang ito'y ipinupunla natin para sa Diyos. クリスチャンの人生の素晴らしさは、豊かに与える人になるときに、私たちが豊かに祝福されるとき。 So ito yung dakilang prinsipyo sa bawat isang Kristiyano na kagaya natin. Dahil kung tayo magpunla ng masagana, tayo aanunin ng kasagana. どうぞお立ちください。一緒に祈りましょう。 So tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Ja, お祈りします。 Tayo po'y mananalangin. ハレルヤ、愛する主よ、今日の日をありがとうございます。 Hallelujah, minamahal naming Diyos, tunay kami nagpapasalamat sa araw na ito. 今日はアブラハムの人生からどのような人が祝福を受けるのか、そのことについて学びました。 Tunay nga po na pinag-aralan namin ng Diyos kung paano namin tatanggapin ang pagpapalang buhat sa inyo kagaya ng buhay ni Abraham. この世の方法とクリスチャンの方法とは違います。 Ang pamamaraan dito sa sanlibutan, ang pamamaraan bilang isang Kristiyano, tunay nga po ito nagkakaiba. この世の方法は自分がもらう人、自分が与えられれば豊かになる。それがこの世の方法です。 Dahil dito sa sanlibutan, ang tumatanggap, niisip nila na sila ay sasagana. しかし私たちはもう私たち自身のものではありません。 Subalit kami bilang Kristiyano, ang pag-aari namin ay hindi na namin ito pag-aari. 私たちは与えることで祝福されていきます。 Kaya kami naniniwala na sa aming pagbibigay, kami いや pagpapalaki. 自分たちが与えると思っているものさえ、これは全て神様のものです。 Dahil yung mga bagay na ibibigay namin, hindi po ito sa amin, kundi ito'y pag-aari ng Diyos. もし神様から預かっているものであれば、神様が喜ばれる方法でそれを私たちは使っていきたい。 Gusto po namin na yung mga bagay na ibigay na ninyo sa amin o Diyos, ito'y gagamitin din namin para sa inyo. 与える心、豊かな心を与えてください。 Dalangin namin ipagkaloob niyo po sa amin yung puso na may masagahan ng damdamin na kung saan kusang nagbibigay. 人に与える、人を祝福する心を与えてください。 Bigyan niyo po kami Diyos ng puso na magkaroon ng kagalangan upang magbigay natin sa aming kapwa. 神のためにまく人は神が収穫を与えてください。 Ang aming pagbibigay sa inyo Diyos, o ang aming puso nagbibigay sa inyo nawa, ito inyong bigyan na masagana. たとえ損をしたとしても、神の目に自分は豊かなものになりたい。 Kahit na ito'y kalugihan sa amin, kapag ito'y aming binigay nawa sa harapan ng Diyos, ito'y maging makatwiran at kami niyong pagpapalain. 今日から私は本当に神の前に富む生き方、富むものとなりたいと思います。 Gusto namin ng Diyos na mula sa araw na ito, kami maging kagaya ng Abraham. Yung pamumuhay ay magamit buhat sa inyo. 主よ、私をどうぞ豊かに祝福し、豊かに人々を富ませるものとして用いてください。 Lord, dalangin namin na nawa mula sa araw na ito, kami inyong pasaganain. Ng kasaganaan ito'y magamit namin sa mga bagay-bagay o sa mga tao na kapaligid sa amin. イエス・キリストに何よって祈ります。Ito ang aming samit dalangin ni Diyos sa Panginoon Jesus. Amen.